Kabanata 1846. Sa galit, si Josiah ay bamulong ng isang kakaibang awit habang ipinakikita niya ang malapad na sumpa. Biglang naramdaman ni Sebastian na para bang mahigpit na naipit ang kanyang katawan sa sobrang bigat. Bawat pulgada ng kanyang balat ay nakakaramdam ng matinding kirot, na parang pati kaluluwa niya ay mapupunit. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at pinanghawakan ang kanyang katigasan ng ulo. Itinaas ng mataas ang Harmony Blade, ginamit niya ang Grand Killing Technique. Isang malakas na enerhiya ng espada ang tumakas ng paalang at pinutol ang puwersa sa likod ng sumpa. Umuungol, ginamit ni Sebastian ang Supreme Space-Time Technique sa pagtatangkang kontrolin ang espasyo at oras. Ang mga bituin sa paligid niya ay tumigil sa paggalaw, na tila nagyelo sa oras. Nang samantalahin ang pagkakataon, sinunggaban niya si Josiah at sinaksak ito ng Harmony Blade. Inilagay ni Josiah ang kanyang mga pakpak at bumuo ng isang hindi maarok na madilim na kalasag. Nang tamaan ito ng Harmony Blade, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw, at isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat. Ang mga nakapaligid na bituin ay sumabog sa maliliit na piraso na umaanod sa kalangitan, nagpinta ng isang maganda ngunit nakakatakot na tanawin. Lalong tumindi ang kanilang laban. Ang bawat salpukan nila ay yumanig sa mga bituin, at maging ang malalaking punit ay lumitaw sa kawalan. Para bang ang buong kalawakan na ito ay pagwawaray-rayan nila at magiging gulo. Nako, si Sebastian naman ang nangibabaw at nilaslas si Josiah. Ang huli ay samuka ng isang bibig ng dugo, puno ng gulat at hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Nang ihahatid na sana ni Sebastian ang nakamamatay na suntok kay Josiah, isang matalim na pag-atake ang tumambang sa kanya mula sa likuran na parang makamandag na ahas. Ang puso ni Sebastian ay nanginginig, at ang kanyang mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nakatulong sa kanya upang iwasan ito ng likas sa kritikal na sandali. Sa kabila ng kanyang mabilis na reflexes, ang palihim na pag-ataking iyon ay tumama sa kanyang balikat at tumalsik ang kanyang dugo. Inikat niya ang kanyang ulo sa paligid, at ang kanyang mga mata ay napuno ng galit at gulat nang mapagtantong ang tumambanggan sa kanya ay si Mitchell. Si Mitchell ay nagsuot ng masamang tingin, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kabaliwan at pagkamuhi habang sinasabi niya ang pananakot, "Wilder, hindi mo akalain na mangyayari ang araw na ito, hindi ba? Ilang beses akong natalo sa iyo at lubos na napahiya. Akala ko wala ng pag-asa ang paghihiganti ko, pero nasa tabi ko ang universo. Noong nasa dulo na ako ng lubad, binigyan ako ng malaking serendipity. Ngayon, nasa the trial period na rin ako." He snorted and added, "It's about time to settle the score between us." Bilang tugon, malamig na bumantong hininga si Sebastian, puno ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata. "Ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao, Mitchell. Para sa paghihiganti, nakipagsanib puwersa ka sa Demon Tribe. Nasaran ka ng bait, at kahit ang langit ay hindi ka mapapatawad." Walang epekto ang kanyang mga salita kay Mitchell, na sa halip ay naghisteryoso. "Hindi mahalaga kung kanino ako sumanib puwersa basta't kaya kitang patayin. Wilder, walang takasan para sa iyo ngayon, at makakalimutan mo ang paggawa dito ng buhay." Nabawi ni Josiah ang kanyang sarili sa panahong ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang solemna, malamig na mukha, at siya ay umungol, "Brat, ngayong nagsanib na tayo, wala ka nang matatakbuhan sa universo na ito. Tanggapin mo na lang ang iyong kamatayan." Si Sebastian ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot habang itinutuwid niya ang kanyang likod, nakatayo na kasing yabang ng isang bundok. "Sa tingin mo ba matatalo mo ako ng ganito? Wala sa tanong yan. Hindi ako natatakot sa isang pares ng mga hamak na lalaki na tulad mo," malakas niyang deklara. Pagkatapos, itinaas niyang muli ang Harmony Blade. Ang espada ay kumikinang ng napakatalino, at ang enerhiya sa paligid niya ay tumaas ng mabilis. Nagpalitan ng tingin si Mitchell kay Josiah sa taas at understanding. Sabay-sabay nilang inatake si Sebastian ng mas matinding pag-atake. Sa kanyang mga palad, pinalamutian ni Mitchell ang isang bola ng makapal, madilim na ambon, na tila naglalaman ng mga multo na pag-iyak, pinahabang kuko,
at mga pangil na nagsisikap na kumawala, at inihagis ito kay Sebastian. Sumigaw siya, "Wilder, tikman mo ang aking soul-eating mist bomb." Samantala, iniwagayway muli ni Josiah ang kanyang napakalaking karit sa kalangitan, na gumuhit ng isang itim na hiwa. Isang napakalaking layunin ng pagpatay kay Sebastian, at sumigaw si Josiah, "Araw ng kamatayan mo ngayon." Naningkit ang kanyang mga mata, nilaslas ni Sebastian ang itim na ambon ni Mitchell. Ang liwanag mula sa kanyang talon ay kumikislap na parang ningning na naghihiwalay sa kadiliman, at higit sa kalahati ng ambon ay nagkalat. Sumunod, nag-teleport siya at nawala, na iniiwasan ang nakamamatay na pag-atake ng karit ni Josiah sa kritikal na sandali. Pagkatapos, sumulpot siya sa likod ni Josiah at sinaksak siya. Matalas ang kanyang espada, at dumiretso siya sa mahahalagang punto ni Josiah. Mas matindi at nakakakilig pa ang laban nilang tatlo. Ang liwanag, dilim, at mahiwagang ambon ay nagsanib at nagbanggaan. Ang malalakas na alon ng enerhiya ay kumakalat sa lahat ng direksyon, nagwasak sa espasyo at nakakabasag ng mga bituin. Sila ay naging maliliit na piraso at naanod sa walang hangganang universo. Kabanata 1847. Nag-iisang lumaban si Sebastian sa dalawang kalaban sa ilalim ng matinding pressure. Ang soul-eating mist bomb ni Mitchell at ang maitim na karit ni Josiah ay nagpalitan ng pag-atake sa kanya sa perpektong koordinasyon, na nagpadaig kay Sebastian. Sa simula, nagawa niyang palayasin ang mga ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang nanghina. Sa isang malakas na indayog, isang malakas na suntok ang natamo ni Josiah sa likod ni Sebastian. Nadapa si Sebastian at samuka ng puno ng dugo. Kinuha ni Mitchell ang pagkakataong ito para magpakawala ng makapal at itim na ambon. Hindi nakaiwas si Sebastian sa oras at natrap siya ng ambon. Maraming sugat ang nadagdag sa kanyang katawan, at ang kanyang damit ay nabahiran ng dugo. Gayunpaman, walang bahid ng pag-urong o takot sa mga mata ni Sebastian. Sa halip, mas lalong nag-alab ang kanyang fighting spirit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tiniis niya ang sakit at mabilis na naisip ang kanyang ganting atake. Nagkunwari si Sebastian ng isang depekto, at umatake iyon ng todo-todo mula kay Mitchell. Sa sandaling naisip ni Mitchell na pupunta siya, ginamit ni Sebastian ang ultimate duality technique at nahuli si Mitchell sa loob ng sinag ng itim at puting liwanag. Nang maramdamang may mali, sinubukan ni Mitchell na tumakas, ngunit huli na ang lahat. Mabilis siyang sinaksak ni Sebastian at nasugatan siya ng husto. Napaungol sa sakit, si Mitchell ay itinapon sa malayo, at ang kanyang enerhiya ay agad na naging mahina. Nang masaksihan ang eksenang ito, nagulat si Josiah at pinataas ang kanyang mga bantay laban kay Sebastian. Nagpatuloy ang laban nang biglang nadulas si Mitchell sa hysteria. Ang kanyang mga mata ay namumula, at ang enerhiya sa paligid niya ay pabago-bago. Tulad ng isang mabangis na hayop na wala sa kontrol, itinaas niya ang kanyang ulo at napaungol ang kanyang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa at kabaliwan, at nagdulot ito ng pagsubok. Ang mapayapang langit ay biglang nagdilim at tila mga patong ng maitim na ulap na kasing bigat ng tingga na malapit nang dumurog sa lupa. Ang kidlat ay kumikidlat sa pagitan ng mga ulap na parang mga ahas, at ang nakakabinging kulog ay umalangaw na para bang ito ay makakabasag ng eardrums. Ang isang nakakatakot na enerhiya ay nagsimulang kumalat, at ang hangin sa paligid ay naging napakabigat na nahihirapang huminga dito at ang mga puso ay nanginginig. Parehong naging solemn na sina Sebastian at Josiah, puno ng gulat at takot ang kanilang mga mata. "Baliw ka, Mitchell. How could you do such a crazy thing? Hinihila mo ba lahat sa impyerno?" Galit na sigaw ni Sebastian, puno ng galit at kawalan ng magawa ang boses niya. "Idiot ka. Mamamatay tayong lahat kapag ginawa mo ito. Sa tingin mo ba dapat ma-trigger ang pagsubok na ito ng kakatwa? Hindi mo makontrol ang napakalaking kapangyarihan na dulot nito." Umalangaw si Josiah. Napuno ng matinding takot at panghihinayang ang boses niya, at pinagsisisihan niyang nakipagtambalan siya sa isang baliw gaya ni Mitchell. Gayunpaman, si Mitchell ay nawala sa kanyang katinoan, at siya ay tumatawa ng baliw. "Let's die together."
Sapat na sa akin ang paulit-ulit na tinapakan ni Wilder at napakahiyang buhay. Ngayon, mapupunta man ako sa impyerno, lahat kayo ay sasama sa akin. Ang kanyang pagtawa ay lalo na ang matinis sa gitna ng kulog, na parang mga sigaw ng demonyo. Ang enerhiya para sa pagsubok ay patuloy na naipon, at isang higanteng whirlpool ang nabuo sa loob ng mga layer ng ulap, na parang lulunukin nito ang lahat ng bagay sa mundo. Ang malakas na alon ng enerhiya ay yumanig at pinalabo ang mga bituin sa paligid. Nang makitang malapit na ang paglilitis, mabilis na nag-isip si Sebastian ng mga hakbang. Mabilis na umikot ang kanyang isip, at tumulo ang pawis sa kanyang noo na parang mga patak ng ulan. Bawat segundo, nag-iisip siya ng paraan para makaligtas sa nakamamatay na sitwasyong ito. Si Josiah ay hindi umupo at walang ginawa. Nakasuot ng nakakatakot na hitsura, nagsimula siyang magsagawa ng mga diskarte sa pagprotekta sa sarili upang iligtas ang kanyang sarili. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso habang binibigkas ang isang spell, sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa paparating na pagsubok, at ang mga layer ng madilim na enerhiya ay nabuo sa kanyang harapan bilang isang kalasag. Gayunpaman, bumauha sa kanyang puso ang kawalan ng pag-asa dahil alam niyang walang silbi ang lahat ng pamamaraang ito laban sa napakalaking pagsubok. Tila huminto sa paggalaw ang oras, at bawat segundo ay parang walang hanggan. Biglang pumikit si Sebastian na para bang may pinag-isipan siya. Huminga siya ng malalim, at lahat ng kanyang lakas ay nagsimulang umagos ng baliw. Ang matinding sakit ay naglakbay mula sa kanyang mga meridian, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpakita siya ng isang misteryoso at makasaysayang ipinagbabawal na pamamaraan, at isang kakaiba, sinaunang enerhiya ang nagmula sa kanya. Ang enerhiya mula sa ipinagbabawal na pamamaraan ay bumuo ng isang light blue light shield sa paligid niya sa pagtatangkang pansamantalang pigilan ang paglilitis mula sa paglock sa kanya. Nang makita ito, si Josiah ay naglabas ng mas maitim na enerhiya mula sa kanyang katawan at patuloy na pinatibay ang depensa ng kanyang kalasag. Mahigpit na pinoprotektahan ng kanyang mga pakpak ang kanyang katawan, at ang madilim na enerhiya ay dumaloy na parang rumaragas ang tubig. Umalangaw ito sa magaan na kalasag ni Sebastian at sama-samang nilabanan ang mapang-ipang lakas ng pagsubok. Sa ngayon, ang kapalaran ng tatlong lalaki ay mahigpit na pinagsama, at ang kanilang buhay at kamatayan ay hindi alam sa harap ng paparating na pagsubok na ito. Nang nilalabanan nila ang mapang-ipang enerhiya mula sa pagsubok, lumaki ang whirlpool sa kalangitan. Ang nakakabinging kulog ay umalangaw, na may kasamang kidlat. Tila ang buong universo ay umuungal sa galit, at lahat ay mawawasak. Ang mga maliliit na bitek, ay lumitaw sa magaan na kalasag na nabuo ng misteryosong ipinagbabawal na pamamaraan ni Sebastian, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tibay ng bakal at puno ng layuning pumatay ng walang anumang takot sa paglilitis. Nanginginig at halos mabali ang maitim na kalasag ni Josiah. Napalingon siya kay Sebastian nang may takot at napagtanto niyang panay ang titig sa kanya nang huli na tila nag-aalab sa kanyang kaluluwa. Samantala, nasa state of hysteria pa rin si Mitchell, walang pakialam sa paparating na pagsubok, bumubulong ng hindi maintindihang daldal. Kayong dalawa ay hamak na nilalang, at ngayon ang araw na kayo ay mamatay. Kahit na malapit na ang paglilitis, papatayin muna kita. Sigaw ni Sebastian. Palibhasay nananatili sa matinding panggigipit ng isang paglilitis, kinasuhan ni Sebastian sina Josiah at Mitchell. Kabanata 1848. Natakot si Josiah sa kanyang katalinuhan at tumalikod upang tumakbo. Habang tumatakas, sumigaw siya, "Gusto mo bang mamatay?" Biglang bumalik sa katinoan si Mitchell. Napagtanto ang nakakabaliw na pag-uugali ni Sebastian, siya ay natakot at nakatakas kasama si Josiah. Mahigpit silang hinabol ni Sebastian. Bawat hakbang niya ay may matibay na determinasyon. Ang kidlat mula sa pagsubok ay patuloy na tumatama, na lumikha ng mga higanteng black holes, ngunit hindi ito pinansin ni Sebastian. Ang nasa isip lang niya ay patayin ang dalawang kaaway na ito. Sa langit, tumakbo ang dalawang lalaki habang hinabol sila ng isa. Ang lakas ng pagsubok ay lumalakas, at ang buong espasyo ay nasa malaking kaguluhan at panganib.
Sa ilalim ng mainit na pagtugis ni Sebastian, si Josiah at Mitchell ay tumakas sa kalangitan na parang mga latigo na aso. Huminga ng malalim, tumalikod si Josiah at tumingin sa persigido na si Sebastian. Isang mataimtim na tingin ang dumaan sa kanyang mga mata. Sebastian, bakit kailangan mo pang lumampas? Sa ilalim ng paglilitis, lahat tayo ay mapapahamak, gayunpaman. Malamig na singgal ni Sebastian. Kayong dalawa ay marami ng ginawang masama na hindi matatawaran. Mamatay man tayo ngayon, papatayin ko kayong dalawa. Wearing a masasamang tingin, Mitchell yelled, Wilder, don't get cocky. Kahit na mamamatay kami, kinakaladkad ka namin kasama namin. Habang nagsasalita siya, bigla siyang huminto, tumalikod, at sinunggaban si Sebastian. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso, at muling lumitaw ang itim na ambon. Ang isang masamang espiritu sa loob ay mukhang malapit na itong makalaya, tumalon kay Sebastian na may pinahabang kuko. Walang takot, hinawakan ni Sebastian si Harmony Blade sa kanyang kamay. Ang mga bahid ng makinang na ilaw mula sa espada ay kumislap at pinutol ang bola ng ambon. Nagsuka ng dugo si Mitchell. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at muling sumugod. Nang makita ang eksenang ito, nalaman ni Josiah na ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan ngayon. Kaya, tumigil siya sa pagtakbo at pinalawak ang kanyang mga pakpak. Ang madilim na enerhiya ay natipon sa kanyang mga kamay at naging isang matalim at itim na sibat bago niya ito ginamit laban kay Sebastian. Magandang timing. Sigaw ni Sebastian. Ang kanyang figure ay kumislap at umiwas sa sibat ni Josiah. Paglingon niya, sinaksak niya si Josiah, na tumabi para makaiwas ngunit nasugatan ang pakpak ng lakas ng espada ni Sebastian. Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Josiah, at ang takot sa loob niya ay tumindi. Gayunpaman, alam niya na walang pag-urong ngayon at maaari lamang makipaglaban para sa isang pagkakataon na mabuhay. Samantala, sinubukan ni Mitchell na tambangan si Sebastian mula sa likuran. Naramdaman ang panganib mula sa likuran, umikot si Sebastian at ginamit ang kanyang espada para harangan ang pag-atake ni Mitchell. Sa tingin mo kaya mo akong saktan ng ganito? Duguan ang mga mata ni Sebastian, kumukulo na may layuning pumatay. Sinimulan nilang tatlo ang isang pangwakas na labanan hanggang sa kamatayan sa kalangitan, na isinasagawa ang bawat galaw sa kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Mas maraming sugat ang lumitaw sa katawan ni Sebastian, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay lalong tumitindi. Ngayon ang iyong araw ng katapusan. Muli, ginamit ni Sebastian ang Grand Killing Technique. Nag-interlade ang mga sword energies at pinutol ang isa sa mga braso ni Mitchell. Napaungol sa sakit, nagmura si Mitchell, Wilder, hindi kita bibitawan kahit sa kamatayan. Ang paningin nito ay nabura ang huling bahagi ng lakas ng loob ni Josiah, at siya ay tumalikod upang tumakas muli. Ang huling bagay na papayagan ni Sebastian na mangyari ay ang pagtakas niya. Sa isang teleportasyon, humarap siya kay Josiah at sinaksak siya sa dibdib. Nanlaki ang mata ni Josiah at dahan-daang bumagsak. Nang makita ni Mitchell na namatay na si Josiah, nalugmok siya sa matinding kawalan ng pag-asa. Unti-unting lumapit sa kanya si Sebastian, at patuloy itong umaatras hanggang sa wala ng puwang. Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay, Sebastian, pakiusap niya. Ang iyong mga krimen ay hindi mapapatawad. Sabi ni Sebastian at itinaas ang espada, winakasan ang buhay ni Mitchell. Matapos patayin sina Josiah at Mitchell, nahulog mula sa langit si Sebastian dahil sa matinding pinsala. Sa kasalukuyan, ang pagsubok ay umabot na sa tuktok nito, at isang higanteng kidlat ang tumama kay Sebastian. Sa gitna ng kalangitan ng mga makinang na ilaw, unti-unting nawala ang katawan ni Sebastian. Kabanata 1849. Matagumpay na naipasa ni Sebastian ang pagsubok sa panahon ng labanan, 3 taon na ang nakararaan at naging nag-iisang cultivator na nakaligtas sa The Great Trial. Nalampasan niya ang mortal na kaharian at naging tanging banal na nilalang sa mortal na mundo.
Sa loob ng 3 taon pagkatapos ng pagsubok, siya ay ganap na isinama sa Dulati Godmark sa loob ng kanyang katawan at naging ang tanging tunay na santo sa mundo, na kilala bilang King of 10,000 Races at sinasamba ng mundo. Lahat ng lahi ay yumukod sa kanya, kabilang ang mga tribo sa demonic world. Sa ilalim ng maladyos na kapangyarihan ni Sebastian, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Hindi rin sila itinulak ni Sebastian sa dead end. Pinabalik lang niya ang mga demonyo sa demonic world at naglagay ng harang sa pasukan. Dahil doon, ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng demonic world at ng labas ng mundo ay ganap na naputol. Hindi makapasok ang mga tagalabas, tulad ng mga tao sa loob ay hindi rin makalabas. Siyempre, ang mga taong may espesyal na badge mula sa kanya ay maaaring malayang dumaan sa hadlang. 2 tao lamang ang may ganitong badge, si Lamia at Lazarus, na kanyang iniligtas. Sa isang maliwanag, maaraw na araw na may banayad na simoy ng hangin, sina Sebastian at ang kanyang mga kasosyo sina Lilian, Faylene, Azriel, Caitlin, Lana, Leyley, Luna, Anastasia, Selena, at Lamia ay nagdaos ng isang engranding kasal sa isang solemn na ngunit pagdiriwang na kapaligiran. Ang venue ng kasal ay pinalamutian ng maganda ng mga laso at makukulay na bulaklak, at ang mga bulaklak ay naglabas ng nakakatuwang halimuyak habang ang banayad na simoy ng hangin ay dumaan. Isang malaking pulang carpet ang inilatag mula sa pasukan ng palasyo hanggang sa podium ng kasal, tulad ng isang landas patungo sa kaligayahan. Si Lazarus, ang ama ni Lamia, ay nakasuot ng itim na suit. Dala ang isang aliw at masayang ngiti. Umupo siya sa pangunahing mesa, puno ang mga mata ng kanyang mga pagpapala para kay Lamia at Sebastian. Si Chaya, na ngayon ay pinuno ng Dark Tribe, ay dumalo sa kasal kasama ang mga elite ng kanyang tribo. Matangkad at maganda ang pangangatawan, nagsuot sila ng mga solemne na ekspresyon, na nagdagdag ng kakaibang misteryo at kalubhaan sa kasal. Lahat ng 7 eksperto mula sa Heptakil ay mag-ara at palakaibigan, pinupuno ng kanilang masiglang tawa ang bulwagan ng kasal ng kasiglahan at kaligayahan. Parehong pares ng tunay at adopted na mga magulang ni Lilian ay nakasuot ng mga mararangyang terno at gown, ang kanilang mga mata ay nanginginig sa luha sa kasabikan. Habang pinapanood nila ang kanilang magandang anak na babae na pumasok sa bulwagan ng kaligayahan sa kasal, ang kanilang mga puso ay napuno ng mga emosyon at aliw. Todong ngiti din ang mga magulang ni Azriel at Faylene. Patuloy silang nakikipag-chat sa mga panauhin sa kanilang paligid, at ang kagalakan na kanilang nadarama ay higit pa sa maipahayag ng mga salita. Nakasuot ng light green na kasuotan, mukhang eleganteng si Dracaria. Kasama niya ang kanyang sopistikadong asawa na si Armina. Samantala, napakaganda ng itsura ni Gina, nakasuot ng mahaba at pulang damit. Magkahawak kamay, si Stephanie at Rainy ay lumukso sa pagitan ng mga tao, ang kanilang malachaim na hajijek ay umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi maalis ni Brody ang kanyang bastos na ugali. Ipinagyayabang niya sa isang grupo ng mga kaakit-akit na kababaihan ang tungkol sa kanyang mga nakaraang heroic encounters habang nakikipaglaban siya kasama si Sebastian. Naroon din si Lydia, na opisyal na pumalit sa Skyward Chamber of Commerce. Noon, muntik na siyang maging babae ni Sebastian. Sa kasamaang palad, hindi niya ito sinunod. Kung hindi, bahagi sana siya ng karangalan ngayon. Nasa eksena rin sina Leila at Lila, ngunit napuno sila ng panghihinayang. Ang isa sa kanila ay dating engaged na kay Sebastian, habang ang isa ay asawa niya sa loob ng 2 taon. Sa huli, sinira nila ang kaligayahang ito para sa kanilang sarili. Nakasuot ng light purple gown si Juliana. Siya ay mukhang marangal at matikas, at ang kanyang mga mata ay namumuo ng luha. Nakasuot ng suit si Billy, mukhang proud at excited. Kung titingnan ang kasalukuyang tagumpay at kasiyahan ng kanyang anak, siya ay napuno ng pagmamalaki. Marami pang bisita. Mula sa Violette Sacred Ground, naroon sina Rudyard, Sierra, Orion, at Pauline, gayon din si Julius mula sa pamilya Flamora, at Shiloh. Mula sa Welham Palace, dumating ang Tiber, Sabrina, at Cordelia. Mula sa Celestial Region, naroon si Sheena,
At mula sa Alpha Sect, naroon sina Alexandra Freddy, Jovi, at Noden. Bilang karagdagan, dumalo rin ang mga nakaligtas mula sa iba't ibang pangunahing sagradong lugar at mga super pamilya. Ang ilan sa kanila ay nagdala ng mga bihirang kayamanan, habang ang iba naman ay naghandog ng mga pinong regalong gawa sa kamay. Ang bawat regalo ay nagdadala ng kanilang mga pagpapala para sa bagong kasal. Si Sebastian ay nakasuot ng pinasadyang puting suit na may gintong sinulid at lumitaw lalo na mabait at marilag. Napuno ng pagmamahal at pag-asa ang kanyang mga mata, at ang ngiti sa kanyang mukha ay kasing init ng araw ng tagsibol, na nagpapainit sa puso ng mga tao. Sa tabi niya ay ang kanyang napakarilag na nobya, bawat isa ay may kanya-kanyang apil. Si Lillian ay nadulas sa isang asul na gown at mukhang isang orchid sa buong pamumulaklak, sariwa at pino. Si Faylene ay maganda at maganda sa isang pink na damit, katulad ng isang cherry blossom sa tagsibol. Samantalang si Azriel naman ay dalisay at eleganteng nakasuot ng puting damit pangkasal, tila anghel na bumaba sa lupa. Sa kaibahan, ang damit ni Caitlyn ay makulay at maganda ang daloy, na nagpapaalala sa isang sumasayaw na paro-paro. Si Lana ay lumitaw na masigla sa isang berdeng damit, tulad ng isang pixie mula sa kakahuyan. Nakasuot ng purple na satin gown, namumukod tango si Leylay bilang ang matikas at misteryosong nobya, na katulad ng isang maliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Nakabalot sa isang kumikinang at gininto ang damit, si Luna ay mukhang marangal at marangal, isang perpektong paglalarawan ng kamahalan ng maharlikang pamilya, samantalang si Anastasia ay mukhang sophistikado sa isang mapusyaw na asul na damit. Si Selena ay nagsuot ng kulay cream na gown, na lumilitaw na maamo at kaibig-ibig bilang isang namumulaklak na daisy. Sa wakas, si Lamia ay nag-iisa sa isang itim na damit, na nagmukhang misteryoso at pilyo, na namumukod tangi sa kanyang kakaibang estilo. Congratulations, King of 10,000 Races! Naway laging kabataan at maganda ang mga ginang. Hangad namin ang isang maunlad na pamilya. Sa gitna ng palakpakan at pagpapala ng mga panauhin, hinawakan ni Sebastian ang mga kamay ng kanyang mga nobya at buong pagmamahal na sinabi, "Nagpapasalamat ako na nagkita tayo sa malawak na dagat ng mga tao." Matapos dumaan sa hindi mabilang na mga kaguluhan at pagsubok, sa wakas ay magkasama na rin tayo. Mula ngayon, poprotektahan ko kayong lahat sa aking buhay. Mananatili ako sa tabi ninyo at pauulanan kayong lahat ng kaligayahan at kagalakan magpakailanman. Puno ng pagmamahal sa kanilang mga mata, sinabi ng mga ikakasal, "Sasamahan namin kayo sa lahat ng mabuti at masamang panahon, sa buhay at sa kamatayan. Gaano man karaming mga hadlang ang darating sa hinaharap, haharapin namin silang lahat." Ang nakabibinging pagpupugay ay napuno ng hangin habang ang mga paputok ay sumabog sa kalangitan na parang isang magandang painting. Lumipad ang confetti sa isang mapangarapan na eksena, at ang buong mundo ay nabasa sa masaya at kasiya siyang kapaligiran. Lahat ay nagsaya at nagbigay ng kanilang mga basbas habang nasaksihan nila ang magandang sandaling ito na magkasama. Ang kasal na ito ay hindi lang ang pagsasama ni Sebastian sa mga babaeng mahal niya. Ito ang simula ng isang bagong alamat. Sa hinaharap, magkahawak kamay silang magmarcha pasulong upang harapin ang iba't ibang hamon at magagandang sandali ng buhay, magsusulat ng mas nakakapanabik, romantiko, at kapana-panabik na mga kwento ng magkasama.